Kasama pa rin si Thinking Pinoy RJ Nieto at sa masandaling ito TP makakasama na natin si Sass Sasot ng History Department ng Maastricht University sa the Netherlands. Good morning, Sass. Hello, good morning, magandang umaga mula dito sa the Netherlands. Hello, talagang ako kasi, di ba? Hello, Admar. And hello, TP. Hello, long time, RJ. Big time na tayo, Admar. May interview na tayo from the straight from the International Space Station. Taray! So sa doon po sa mga hindi nakakaalam, ito pong si Sass ay nag-aral po yan ng International Relations sa Leiden University from bachelor's up to master's. At ngayon po, ay nagtuturo din po ng diplomacy, International Relations, Negotiation sa Maastricht University. Ano po yun? Kapitbahay naman yun na city ng Leiden. Ngayon, Sass, bigyan mo nga kami muna ng briefer kung ano yung sitwasyon ngayon sa South China Sea vis-a-vis yung away natin, Philippines versus China versus United States na ang gulo-gulo na. Okay, just like I've always said, di ba, na ang bawat conflict ay maraming dimensions. Di ba? Merong historical dimension, merong legal, may psychological, may sociological dimensions, may economic dimension. Okay. Maganda itong simulan sa kanyang historical dimension. Ang South China Sea conflict na yan ay matagal na itong nagsimula. Nagsimula ito ng, I think, nag-aaway pa niya noon ay France, noong ito ay na kanya pang colony ang Vietnam at ang China. So sila yung nag-aaway dyan noon. Tapos dumating ang mga Hapon, actually France annexed Spratlys. Wait, nung nagkakagulo pa yung France na yan, anong century yan? Mga bago pa mag 1900? Kailan yan? Bago pa mag 1900, ganon? At the beginning of the 20th century, na mga first few decades. Mga first few decades. So, ang ginawa ng France, in-annex niya yan. So, parang ginawa ng Russia sa Crimea. May annexation na naganap. So, syempre, na-imbiyer na ang mga Chinese. Bakit mo ina-annex yan, di ba? So the reasoning then by China is, economic reason na traditional fishing grounds ng kanilang mga mangingisda and true enough, merong documented naman na traditional fishing grounds talaga ng mga Chinese yan. And of course, it's not just Chinese kasi the Western powers during that time, especially France and the UK na nandun pa sila dito sa region natin, they already documented na, there are Vietnamese fishermen, Malay, of course, people from Palawan fishing in the area. So it has been a traditional fishing ground talaga ng iba't ibang mga bansa na nakapalibot dyan sa South China Sea. So France annexed it. And then then before World War II, Japan occupied the Spratleys. Okay, but prior to that, some Japanese companies were already in Spratleys para kumuha ng guano. Ay, yung mga guano, mga tae ng ibon. Yeah, na pwede siyang going fuel, ganyan. Tapos, fertilizer pala, fertilizer para sa agriculture, di ba? And then, dyan yumaman yung Nauru di ba? Oo. Sandali nga na nagka-crack yung speaker So, alright. So, yan. So, ang nangyari ngayon, di World War II, mga late 30s, di nandiyan yung Japan, di ba? Inoccupy na ng gobyerno nila yan. And then, after World War II,
VP Lenny, hindi 1947 ang World War II. 1945. Gusto ko lang Hindi siya na-fact check doon, ha? Okay, tuloy natin. Gusto ko lang linawin kay VP Lenny yan. Sandali, hindi kita marinig. Okay. Alright, may konti lang pong technical issues pero inaayos lang po ni Sass ngayon. Ha, wait lang po ng konti. So after World War II, nagkaroon na ngayon ng peace treaty between the United States and Japan. At yun tinatawag na San Francisco Treaty. Ngayon, kasi maraming inoccupy ang Japan Kasama na dyan yung Formosa, which was the former title ng Taiwan. Okay. Ngayon, doon sa San Francisco Treaty, hindi sinabi kung kanino ibibigay ang Spratleys. Okay. Bakit? Okay. Bakit hindi sinama? Kasi nga, may dispute kasi between China and France, and the United States don't want to get involved in it. Ayaw na parang alam yan, mapapalabo pa yung treaty, di ba? It's not possible to award sovereignty over those islands kasi disputed nga siya, di ba? So hindi siya inilagay. And of course, China protested against it. During that time, hindi pa po komunista ang gobyerno ng China. Ang gobyerno po ng China noon sa China. Kumintang pa, no? Yes, ang gobyerno sa Taiwan. Okay? Yes. So yung line na yan ay ginawa ng kumintang ng mga nationalists. Ngayon, nagkaroon ngayon ng civil war between the communists and the nationalists. So, nanalo ang mga communists. Kaya ngayon sila yung gobyerno ng China. Ngayon, yung mga nationalists, pumunta ngayon sila dun sa Taiwan, and then naging government in exile sila. Pero the government of the nationalists ay pinagpatuloy pa rin nila yung pag-claim dyan sa Spratlys. So, yung communist sa China, saka yung mga nationalist sa Taiwan, they both have the same claim. So, fast forward, si Pangulong Marcos, ang ginawa ni Pangulong Marcos is, nag-stake siya ng claim dyan. There are a lot of reasons. One is, security. The second one is meron ng prospect ng langis kasi nga may oil crisis noong 1970, so you want new sources of oil. So ang ginawa ni Marcos, nakisama siya sa gulo, di ba? nakisali ang Pilipinas sa agawan. So ayan, tapos nagkaroon ng Kalayaan Island Group decree, related presidential decree si Marcos noong 1978, tapos nagpatuloy, nag-away, nagkaroon ng gera dyan ang China sa Spratleys, ang China at Vietnam sa Spratleys, tapos hanggang, nagpatuloy na nag-occupy ng mga features. Actually, ang pinaka-kawawa dyan sa agawan actually is China, kasi sila they were very weak before, so hindi sila nakapag-occupy ng mga features. Ang pinaka-bongga diyan is Vietnam, kasi malakas ang Vietnam noon They were supported actually by the Soviet Union. Antonio Carpio. Ay, hindi pala Antonio Carpio. Ganito lang po, konti po. Sabi ko, pinaka-bongga ng Vietnam kasi they were supported by Antonio Carpio. Okay, ganito po. Mabilis lang po na recap ha. Kasi ang sinabi lang hindi ma-lost yung mga... Sass. Mabilis lang po Sorry, interrupt lang kita. So, nung unang panahon na nag-aaway dyan, yung mga colonial powers, hindi tayo masyado nakikisali dyan. Tapos, nung tumagal, nung lumagpas na 1900s, nag-World War na, ganyan-ganyan, ang gobyerno pa po ng China noon ay yung gobyerno ni Chiang Kai-shek, 'di ba? Yung mga parang democratic kuno-kuno. Nag-civil war, nakasama si Chairman Mao doon sa civil war. Nanalo yung mga komunista, tapos yung kanilang original na government nagkasabalutan, nagpuntang Taiwan.
Correct. So ngayon, for the longest time, after ng World War II, hindi po napag-usapan kung kanino pupunta yung Spratlys. Hindi po na negotiation niya kasi magulo. So ngayon, at that time, sabi mo, kawawa yung China kasi paano ba yun? Yung mahina pa yung gobyerno nila, magulo pa. Kasi nga, di ba, nag-cultural revolution Civil pa yan. War, Kasi po nung pagkupo ni Mao. Famine. Correct. Ngayon lahat po, ng noong one unfortunate 1970s, event after another. Correct, tama. So po nung 1970s, I think it was 72 or 73, nagkaroon po ng global na oil crisis. Dahil nga bunsod na ng Vietnam War, halo-halo na po yan ng mga issue. So ang naging problema ni Pangulong Marcos noon, paano pauusarin ng ekonomiya ng Pilipinas, kulang tayo ng langis. So di ba yun yung panahon SAS na nagpa-survey siya ng Sampaguita gas field, kaya nagigil nga ngayon yung may service contract na alam natin. So ganito, so nag-stake tayo ng claim, it was PD 1596, series of 1978, na sinasabi na atin yung Spratlys. So correct me if I'm wrong, Sass. Yung una nating claim na atin yung Spratlys was in 1978. Tama ba? Well, that's yan na yung finormalize na ni Pangulong Marcos. Pero pag binasa nyo kasi yung presidential decree na yan, even President Marcos acknowledged na pinaubaya yan. Ang stand kasi talaga natin sa Spratlys ay ito ay under the trusteeship ng Allied Powers. Ang Allied Powers po ay ito po yung mga nanalo ng World War II. At ang stand natin as documented by diplomatic cables sent by the Philippines to the United States and even documented ng news noon ay walang pwedeng mag-occupy ng Spratlys without the consent of the Allied Powers. Kasi nga silang trusteeship, sino-sino ba yung mga nasa Allied Powers? Edi tayo, China, United States, and other European powers na... lahat ng hindi Axis. Na hindi Axis, diba? Lahat ng hindi Japan, si Germany at Italy. So yan. So bali yan. So yun yung Tapos ang reason, yun ang reason ni Pangulong Marcos. So binasa niya yung presidential decree na yung bali, ang interpretation ng ating bansa noon is ang Spratlys ay parang res nullius na it's a no man's land. Okay? Ito lang, Sasa, for everybody's guidance. Babasahin ko lang yung part na nire-refer mo. Kasi nakatingin po ako ngayon sa Presidential Decree number 1596 ni Pangulong Marcos, issued 1978. Nandun tayo sa mga whereas. Okay? So ito po yung part. Whereas, these areas do not legally belong to any state or nation, but by reason of history, indispensable need, and effective occupation and control established in accordance with international law, such areas may now be deemed to belong and subject to the sovereignty of the Philippines. So even President Marcos acknowledged na walang may-ari. So, so that's our legal stand. We have to listen to our original claim, 'di ba? And then ang nangyari nan, wala pang niyan during that time is binubuo pa lang yung konsepto ng EEZ, ng exclusive economic zone. So ang awayan pa lang niyan noon is kung sino yung may nagmamayari ng mga isla. So wala pang awayan noon tungkol sa pangingisda, 'di ba? And of course, meron ng bubbling na conflict about oil kasi nga everyone thought during that time na maraming deposit yan, and actually until now na yan ang paniniwala. So President Marcos tried to renegotiate our mutual defense treaty with the United States. Okay? What did he do? Ang gusto ni Pangulong Marcos is isama yung Reed Bank and the Spratlys sa covered ng MDT. Ngayon, and this is as well documented, hindi pumayag ang United States. Diba? Actually, there is an Filipino international lawyer who actually showed me
diplomatic cables during that time explaining kung bakit ganun yung stand ng United States. And as I've read doon sa explanation ng US doon kay ang ambassador pa na nakausap noon ng representative ng US is Romualdez, Ambassador Romualdez. Sabi nila na when they occupied the Philippines, they understand na the sovereignty ends. Nagtatapos siya sa Palawan Trench. So merong Palawan Trench kasi na nag-separating the Philippine archipelago sa Spratlys. So yun yung sabi nila. And then second na yun nga, hindi nila may extend ang Mutual Defense Treaty doon, except of course kung merong mga Philippine flagships na atakihin ng iba. That's the time that the MDT would be activated. Pero that's the original, and they don't want to be involved in the dispute. Kaya until now, the United States stand is disputed pa yung sovereignty ng mga isla dyan. Ngayon, nagkaroon ng bagong mga development sa international law. Nagkaroon na ngayon ng konsepto ng EEZ. Diba? At naipaliwanag na ito kanina ni TP na yung EEZ ay magkaiba po sa territorial sea. Ang territorial sea po ay hanggang 12 nautical miles lang yan from your baseline. And yung mga isla na yan, all of them, including the Reed Bank, etc., they're no longer in our territorial sea. Ngayon, fast forward, nag-intensify na ngayon itong gulo natin. Actually, during Aquino's time, during the Aquino government's time. And ayan, di ba, nagkaroon ng Scarborough standoff. And alam naman natin na yung storya, di ba? And according to Albert de Rosario, our former Foreign Affairs Secretary, and shareholder of Felix Petroleum, the United States brokered a deal between China and the Philippines na mag-withdraw pareho yung Navy. And of course, nag-withdraw yung Navy from Philippine Navy sa Scarborough Shoal. Pero hindi nag-withdraw ang China. Ngayon, ang sabi ngayon, ayun ang claim ni Albert de Rosario that the United States brokered a deal. Ang ka-broker niya noon ay si Kurt Campbell. Ngayon, itong si Kurt Campbell, ito ngayon ang inassign ni Biden to be in charge of Indo-Pacific strategy ng US State Department. And then, so even though so Albert de Rosario claimed na merong deal. China said, walang ganong deal. And what did the United States do? It was silent. It never claimed, it never sided with Albert de Rosario. So ano na ngayon yan? We now have the Philippines saying na merong deal, China saying na walang deal, at yung gumawa, yung nag-broker ng deal ay quiet. And yung nag-broker ng... Okay. Diba? And you know, in okay naman kasing mag-broker ka ng deal. Pero so pinagbuka tayong tangan ng states, ganun ba? Ganun na nga. Why are you silent? Ba't hindi mo kino-confirm yung sinabi ng dati naming Foreign Affairs Secretary? Ngayon, ang ano kasi dito, TP, dodgy kasi rin kasi naman yung sinabi ni Albert de Rosario. And this is the first bungling, di ba? Ngayon, kung may mga ganyang kasing deal, hindi mo lang siya pwedeng sabihin via verbal. You need to issue a joint communique na ganyan yung gagawin ninyo. That's a tradition in international relations so that you can bind the other party doon sa deal. And then, yung nag-broker naman, dapat magbigay siya ng guarantee kung anong mangyayari kung either side do not fulfill their side of the deal. Wala naman ng ganyang nangyari. Kaya nga, it's kind of dodgy kung meron yung deal. And kung meron man deal, the deal was not done properly. Diba? Kasi you exposed yourself to the deal being broken and being denied. So, yes, TP.
Teacher question lang kasi para maayos natin yung mas kasi medyo we're going too much into detail. Ang curious ako ganito. Isa sa mga post mo kahapon, sinasabi mo madaming mga idiotic na politician who claim na may sovereignty tayo ron sa lugar. Correct. Tapos marami sa atin ang sinasabi natin, atin yan, hindi yan sa China, at chuchu. Pero malinaw naman nga na yung claim, kung ang pag-uusapan lang din na history, napaka-recent ng ating claim. At yung first claim pa natin, nire-recognize na walang may-ari nun. Sinabi natin, parang sinabi ni Pangulong Marcos na, okay guys, wala pong may-ari niyan, pero dahil po kailangan convenience, akin na lang, gano'n. Gano'n yung nangyari, di ba? Oo, gano'n. Ferdinand Marcos, President Marcos was, he knew what he was doing, right? He knew what he was getting into. At kung we're gonna base it in history, during his time, okay, and this came out of my I stumbled upon it. Nakita ko to sa aking pagsasaliksik tungkol sa South China Sea conflict during my masters na actually yung Philippine media during Marcos time and a lot of politicians were we are pushing for the neutrality of the Spratleys. Oh. So it was the patriotic call during Marcos' time na the Spratleys should be considered neutral. Diba? So ito nga, kaya nga magkaiba ngayon yung nangyayari ngayon eh. If kung alam mo yung history, nakakatakot. So fast forward tayo. So nagsampa tayo na South China Sea arbitration. Diba? And then, nag-arbitration case tayo laban sa China. Yeah. And then, of course, nanalo tayo and China boycotted it. And of course, we had a legal victory. No one could deny that we have a legal victory. Pero kasi, the problem kasi dyan sa ganyan is the arbitration is not considered legitimate by the other party. So may problema ka. May problema sa legitimacy kasi the party that you need to convince diba? The party that you need to convince is not convinced that the process is legitimate. Eri nga. Di ba ang daming mga abogado iniinsulto yung si Rafi Tulfo? Di ba? Bakit daw? Si Rafi Tulfo, dahil nga doon sa kanyang TV show, hindi niyo po ba alam na yung arbitration, hindi naman po yan para international na regional trial court. Para lang po yung international na glorified na Rafi Tulfo. Yun lang po basically yung arbitration. Katatawa. So kasi normally, ang arbitration ay merong compromise. Yan ang tinatawag. Compromise. C-O-M-P-R-O-M-I-S. So it is an agreement. Ang compromise po ay agreement po yan ng dalawang bansa or higit pa sa dalawang bansa na merong conflict na dahil hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Diba? Nagkasundo ngayon sila na, okay, para magkaroon tayo ng katiwasayan, isubmit na lang natin to sa arbitration. So mag-agree sila ngayon. Ngayon yung agreement na yan, ngayong agreement na yan, meron din silang agreement na kung ano man yung desisyon ng ng arbiter is magko-comply silang dalawa. Siyaan ang normal procedure ng arbitration. Pero kasi sa UNCLOS kasi may tinatawag na compulsory arbitration. Na, kasi hodang wala kayong agreement. Pag binilan na ng isang party sa arbitration, magtutuloy yung arbitration. Pero ang problema kasi sa ganyan is wala kasing historical precedent na nagtagumpay yung ganyang compulsory arbitration na binoykot. Diba? The closest, ang pinakamalapit po na arbitration na related sa UNCLOS na compulsory arbitration ay yung nangyari between the Netherlands at Russia sa Arctic Sunrise. So 2000, ano rin to eh, almost the same time. Tapos almost the same time itong mga pangyayaring ito. Ngayon, ang nangyari ngayon sa binoykot ng Russia. Hindi nag-attend ng Russia. Wala silang pake. Pero paano na-resolve yung conflict nila? Na-resolve yung conflict nila kasi ang Netherlands at Russia nag-negotiate na uli. Pero yung negotiation nila, kung mababasa natin doon sa joint communique na nilabas nila, ay hindi pinagbasihan yung arbitration decision.
So they negotiated on a term na they could both agree on. Yes. Okay, bigyan lang natin ng something to hold on to yung mga nanonood. Kasi po alas 8 na, baka mapatapalo tayo ng production. Kailangan natin mag-break lang na mabilis. Ganito po guys, pag arbitration, kailangan under normal circumstances, pareho kayong pumayag na sumali rin sa arbitration. So in short, Rafi Tulfo nga, kailangan gusto nyo pareho pumunta sa studio ng TV5. Pag may isang hindi umattend doon, walang Rafi Tulfo na mangyayari. Kung dililitsunin nyo lang yung kabila, walang hindi nagkasalita yung kabila. Diferensya, tayo yung nagpatulfo, hindi gustong umattend ng China. Ngayon, Sass, may sinabi ka, mayroong konsepto ng compulsory na arbitration, di ba? So, ibig sabihin po yun, pwede natin ipatulfo siya, iparafi tulfo. Kahit ayaw niya. Kahit hindi siya umattend, tuloy pa rin ito para may episode pa din. Tapos magagalit naman yung mga pabibo na lawyer. Yes. May ganun bang clause yung unclause? May ganun bang konsepto sa unclause? May compulsory arbitration. Kaso nga lang, kasi itong kasi natin, itong conflict kasi natin sa China is malalim ito madugo ito malalim yung history at hindi ito basta-basta malulutas ng arbitration. Of course, 'di ba? Nanalo ka, ikaw nagbayad ng arbitration ng mga judges, 'di ba? Ganyan kasi sa arbitration, guys. Kayo ang magbabayad ng judges, kayo yung magbabayad besides your lawyer, ikaw rin magbabayad sa judges. Ang konsepto, kayong dalawa ng party. Ngayon, dahil hindi umatin ng China, tayo rin yung nagbayad ng share ng China. Di ba? So, ganun yung nangyari. So, ito naman kasi ang dyan. Ganito kasi yan, guys. Parang basketball yan, di ba? Ngayon, halimbawa, wala pang rules yung basketball. Ngayon, dahil wala pang rules yung basketball, so makikipaglaro ka. And according to whatever you want, ikaw yung nanalo. Tapos gusto mo yung kalaban, gusto mo na i-recognize ng legitimate yung process. Hindi naman siya kasama dun sa process. O hindi mo na siya nag-approve dun sa game. Hindi naman siya nag-approve dun sa rules. So, paano mo ngayon siya mapipilit na mag-comply sa isang proseso na hindi naman niya considered na legitimate? So, dapat, bago ginawa tong arbitration, nakipag-usap mo na sa China. China, nagkakagulo tayo dito. Hindi na natin tumaayos yung dalawa. Tayo na lang mag-uusap or pwede ba tayong kumuha? Pwede ka pa kumuha ng mediator Diba? That's less confrontational sa arbitration. Diba? Pwede ka pa kumuha ng mediator, pwede ka pang gumawa ng conciliation. Marami kang pwedeng gawin. Pero ang pinili nating gawin is yung gusto nating gawin. Pero the problem is, dalawa tayong magkaaway diba? So, dapat magkasundo tayo kung paano natin ito lulutasin. And magkasundo tayo na itong paglutas ng problema na ito, kung paano ito malutas, magko-comply tayong pareho. Pero hindi kasi nangyari yan. So, ang nangyari ngayon, may dispute na tayo. May material disputes na tayo, di ba? Yung dispute sa pangingisda, resources, etc. Ngayon, may another dispute pa tayo. Yung resulta ng arbitration. So nagkaroon ka na ngayon ng another layer ng dispute. Di ba? Uuwi rin naman kasi yun sa negotiation. Di ba? So, imbes na yung ini-negotiate mo is yung direktang dispute, nagkaroon ka pa ng another layer. So, yun yung sinasabi ko dyan. Ang dami mong pinapaliwanag pero fake news ka daw, sabi ni Professor Batong Bakal ng UP. So, bakit daw? Bakit? Kalkalin natin yan after ng break kasi baka yung dispute ngayon, madagdagan pa na isang layer from the SMNI production. So break lang po muna tayo ng mabilis. Okay. Tapos po balik po tayo sa usapan. Adman? Okay, 5 minuto na po ang ating 5 minuto bago or after 8 o'clock ng umaga. Standby lang kayo dyan, magbabalik po ang Thinking Pinoy na SMNI. Thinking Pinoy on SMNI. TV on SMNI. Programang magpapakondisyon sa inyong umaga. Thinking Pinoy on SMNI. Maghahatid ng iba't ibang mga pangunahing ulat, kaalaman at komentaryo. Kasama na ang panayam sa mga taong nasa likod ng balita, mga isyong ating tatalakayin at hihimayin sa Thinking Pinoy on SMNI. On SMNI.
Indulge in every perfect cup of Avon. Satisfy your caffeine cravings at Davao City's best. David's Coffee Shop, located near Davao International Airport at Philippine-Japan Friendship Highway, Sasa, Davao City. For booking and reservation, call us at 0956-517-9600 or visit our Facebook and online websites. We cater food for meetings, events, pickup, and deliveries. David's Coffee Shop. Good food on the go. From the scenic Covenant Mountain and Paradise Garden of Eden restored, Sunshine Media Network International broadcasts Powerline. Receive spiritual enlightenment. Find the true way to truth, freedom, and salvation. Listen as the Almighty Father speaks through His audible voice, His appointed Son, Pastor Apollo C. Kibuloy, as he reveals more of the Father's will on the live broadcasts of Powerline. Today, this program is simulcast live internationally in Asia, Europe, North, Central, and South America, Africa, Australia, and the Middle East, and aired all over the Philippines. You can also join us online via www.smni.com, www.apollokibuloy.com, www.kingdomofjesuschrist.org, and through social media on Facebook /Apollo Kibuloy and YouTube /Sunshine Media. Watch and be blessed like you've never been before. Don't miss it. Thinking Pinoy on SMNI. On SMNI. Alas 8:08 na po ng umaga. Balik po tayo dito sa ating programang Thinking Pinoy on SMNI. Kasama pa rin si Thinking Pinoy RJ Nieto. Kasama si Sass Rogando TP. Alright. So, nandito pa po sa linya namin si Sass. I-recap ko lang po na mabilis yung nangyari, ha? So, 19 kopong-kopong, mga colonial powers lang ang interesado sa Spratlys dahil masyado pa tayong busy labanan yung mga private. Tumating yung mga Amerikano, wala pa rin Busy tayong labanan doon. Oo, dahil hindi rin natin sila kayang labanan nun. So, nag-World War II, pinag-usapan ngayon kung saan pupunta kung alin yung kanino, hindi rin nasama yung Spratlys at ginawa siyang trusteeship ng mga Allied Powers. Pag sinabi pong Allied Powers, lahat po na hindi Japan, Germany, yung Axis, yung Italy, ganyan. Lahat po na hindi tatlo na yun, tsaka hindi rin Switzerland, dahil Switzerland, wala pong pakialam sa lahat yun. So ngayon po, pagkatapos nun, so for the longest time, even President Marcos recognized, the Philippine government at that time recognized that nobody owns the Spratlys. Kasi nga, nung unang claim natin dyan, unang formal claim natin was using PD 1596 noong 1978. Isa po sa mga whereas clause nun, sinasabi na walang may-ari ng South China Sea pero atin na lang. Ganun na sinabi po ni Marcos noon. So ngayon, hindi ko maintindihan paano naging tumagal, parang naging gebel, parang naging big light technique na parang ulit-ulitin lang natin ang atin yun hanggang naging atin na lang. So ngayon po, ang nangyari, yes, Sass. Go lang. Tapusin mo muna yung recap mo. Alright. So, nung tumagal, kailangan natin ng langis, kailangan natin ng pera, whatever, halo-halo na po yan. Palakas ng palakas yung ating bosses na nakiklaim po ng South China Sea. Ang diferensya nga ayon ng China at ang China lumakas na rin. Dahil nga po, thank you naman po Amerika, ginawa yung pabrika, binigyan nyo ng trabaho yung China, yumaman tuloy ang mga lolo mo.
So, ano po, noon pong mga 1990s, 'di ba? May mga maliliit na skirmishes, nagtatayo ng mga fishing settlement, 'di ba? Minention nga nung isang interview natin with former DILG Secretary Cory Ira, DILG Secretary Rafi Alunan, na inagaw daw, yun ang term niya ha, inagaw daw sa atin ng mischief reef noong 1994, mga ganon. Tapos ngayon, zoom na tayo into 2010, panahon ni Pinoy. Tumindi pa lalo yung claim natin kasi meron po certain company nagigil po magbutas po sa mesang pagita gas field. So nagkaroon na tayong confrontation, nagkaroon na ng arbitration. So eto na tayo ngayon sa pag-uusap na to. Bakit? Kasi po sinabi ni Sass kanina, nag-file tayo ng arbitration case, pero po ang kailangan sa arbitration case ay pumayag yung dalawang party na yung nagkakaaway sa arbitration. Hindi naman pumayag ang China. So may konsepto naman daw po ng compulsory arbitration under UNCLOS, pero wala pa pong nangyari na ganun dati. Wala pa pong president. So ibig sabihin wala tayong padron, wala tayong pattern na susundin. So unprecedented ito. So sabi mo kanina, dito ko na strike bago tayo mag-break, yung na-struck pala. Yung sinabi mo na diplomacy na naman ang ending eh. 'Di ba? So, kung ang tanong Sass, kung diplomacy rin yung ending, ba't nakipagbabuyan pa tayo nung early 2010s? Hindi, ito ganito ha. Diplomacy naman talaga ang ending ng lahat ng dispute sa international relations. Negotiations parati ang kahihinatnan. Ngayon, para magkaroon ka ng magandang kailangan ka para magkaroon ka ng environment, para maging matagumpay ang negotiation, dapat mag-build ng trust. Diba? Kailangan mag-build ka ng confidence. Alam mo, tayong mga Pilipino, ano bang ginagawa natin pag merong tension? Diba? Or may nag-aaway? Diba ang sinasabi natin, awat muna. Diba? Pero ano depende yan sa Pilipino na tatanungin mo. May iba kasi pag nagkaroon ng tension, nagbubutas ng hotel. So pili ka na, tsaka nagnanakaw ng kubyertos. Pero sige, tuloy mo lang. Diba ganun tayong mga Pilipino? That's part of our value. Na pag may nag-aaway, paano tayo na, awat muna. Pero ang ginawa natin, since Pinoy's time, dinemonize natin ang China. Inaway natin ang inaway ngayon. Ang nakakatakot kasi na nangyayari ngayon is itong ginagawa ng opposition na grabe yung anti-Chinese sentiment, grabe yung demonization, at di ba, hindi na nga niretract kinancel ng ABS-CBN yung contract niya with the Filipino-Chinese. Can you imagine how much hatred we have now in our society? How can you resolve a conflict like this? And this is very dangerous kasi the kind of nationalism na ginagawa na natin, ang pinoform nating nationalism ngayon is based on hatred sa ibang bansa, ng isang bansa, ng isang buong bansa. And you know, I live in Europe. I studied European history. I studied how war happens. And itong nangyayari ngayong demonization na pinangungunahan ng Rappler, ng kanyang anti-Chinese sentiments at ng kanyang mga kampon. Na by the way, time out lang po, na-mention niyo yung Rappler. Kulang po yung kanyang pagkaka-describe na pinangungunahan po ng US Department of State funded news outfit na Rappler. Okay, tuloy mo, Sass. You know, ang tatanong ko lang sa mga taong ito, where do you think this would lead to? Do you think there is something good going to turn out sa ginagawa ninyo itong pagpapatuloy ng demonize? Kung may tension, ginagawa ninyo, magagalit kayo kagad, imbis na, wait lang ha, alamin muna natin ang facts, tingnan muna natin, kausapin muna natin, bago tayo magalit. Ang ginagawa ng mga tao ngayon, may nakitang hindi gusto. Ay, away kagad. Away. So, anong sa tingin niyo yung kahihinatnan nito? 'Di ba? Alam niyo, nung nag-aral ako sa Leiden University dito sa Netherlands, ang unang-una naming subject ang pangalan ay Global Challenges, Peace. At ang una-una naming binasa na literature, ang title is Steps to War.
Okay? Ito yung pattern kung paano na uuwi sa gera ang conflict. So yung mga nagsasabi na fear-mongering, magkakagera, of course, hindi pa magkakagera ngayon, hindi pa magkakagera bukas. Merong steps. Di ba? Merong steps. Siyempre, una, kailangan may conflict ka. Ang kadalasan na uuwi sa gera, mga territorial conflict. Ano yung next step to war? Ang next step to war is yung tinatawag na yung ally making, ganyan, tapos may isasama ka sa gulo. Usually, ito yung tinatawag na power politics. So, yung isinama mo po sa gulo, kaaway din ng kaaway mo. Diba? Yung kaaway din ng kaaway mo. So, ang mangyayari ngayon is, according to what we studied, ang mangyayari nito is magkakaroon ng conflict spiral. Okay? Conflict spiral. So, nagdala ka ng isa pa. So, yung kaaway mo ngayon is magkakaroon ng threat perception na heightened. Okay? So, ang gagawin naman nila ngayon is magpapaigting din sila ng kanilang puwersa. Ngayon, ikaw rin, magpapaigting ka rin ng puwersa mo hanggang mauwi na ito sa tinatawag na arms race. Hanggang hindi nyo naman ma-manage ang conflict spiral, is mauuwi na ito sa gera. This is not gonna happen. Maybe this is not going to happen in 5 years, in 10 years. Pero the way na we are progressing, I can say na the future doesn't look good for the Philippines. So ano yung kailangan gawin, di ba? So we need to go back to diplomacy. We need to use soft power. Kasi halimbawa, pwede na tayo pag-usapan si Batong Bakal. Relevant ba siya? Pero sige, kunwari relevant siya. Si J. Batong Bakal, those who don't know, J. Batong Bakal is a professor sa UP College of Law. Ngayon, meron kaming mga sagutan sa Facebook ngayon. Sinagot niya kasi yung Tagalog version ko na nagpapaliwanag ko ano bang nangyayari dyan sa arbitration. Ano ba yung laman ng arbitration decision at mga pinapaliwanag ako mga concept. Ngayon itong si J. Batong Bakal, pagkatapos kong sagutin yung isa niyang point, kasi isa niyang point is non-lawyer, non-interpreting law, caveat emptor daw mag-ingat. Ako naman is, nag-aral ako sa Leiden University, isa ito sa mga center ng international law. Ang program ko is tinuruan kaming magbasa ng international law. Ng legal method. So, bakit itong Leiden din ba siya, no? Batong Bakal? Oo. So, bakit itong mga titans ng international law sa buong mundo, hindi naman ako sinasabihan na huwag kang mag-interpret ng law dahil hindi ka lawyer. Bakit itong si Batong Bakal na taga-UP na mali-mali naman yung pinagsasabi lalo na sa geopolitics, ang lakas magsabi. Ito meron akong quote dito. Alam mo, Sass, time out. Alam mo, kinakabahan kasi ako sa mga ganyan na credentialist, Sass, kasi paano ibig sabihin yun? Pag hindi ka lawyer, invalid yung argument mo. So, ibig sabihin, lahat ng law student niya, by default, invalid lahat ng argument dahil hindi naman pumasa sa bar yung mga yan. Ganun exactly. Ba? So, nobody can be right? So, delikado. Ngayon, ganito sa Sass, napanood ko yung malaking part ng kanyang interview sa ANC. Tapos, sinasabi niya na kumakalat daw yung misinformation online. Ang weird lang, hindi niya minensyon kung saan galing yung misinformation, kung ano yung mismo sinabi. Kasi nga, gamit yung sulukan San Rafael Bulacan Doctrine, kung sino ang nagkwento, siya ang bida. O de syempre, version niya yung sinabi niya, hindi naman hinayaan niya na mabasa yung original na sinabi ng tao. Pero ang mukhang dating nga lang is kasi nakatingin ako sa Facebook, wala namang ibang nagba-viral bukod sa mga pinopost mo about international relations. So malamang ikaw pinapatamaan nun. Ayun na so nga. Ngayon, alin ba dun yung pinagpuputok ng butsi niya? Ano ba yung mga point of contention niya doon? Ito kasi ang sabi niya, una niyang sinabi ni J. Batong Bakal, misinformation is being peddled that basically we have no rights. Wala namang nagsasabi wala tayong karapatan. So, ito si Mr. J. Batong Bakal, napakasinungaling. Alam mo yung, di ba tawag natin, ang slur natin sa mga lawyer ay liars. So, ayan, malinaw na sinungaling ito si J. Batong Bakal, napaka-intellectually dishonest. Tapos sabi pa niya, the Philippines achieved absolutely nothing. And even if there's international law, it does not help the Philippines. Alam mo, ang nag-point out kasi sa akin doon sa sinasabi ni
ni Batong Bakal, mga readers ko, and then they couldn't believe ito si Batong Bakal kasi naintindihan nila yung sinabi ko eh. Wala naman akong sinabi na international law cannot help the Philippines. Wala. Ang sinasabi ko lang, alam nyo, ang international law, hindi nyo pwede itong tratuhin katulad ng national law. And actually, ito si Batong Bakal, he actually shot himself at the foot, di ba? Foot. At the foot, di ba? Nang sinabi niya ganito, sabi niya, the Philippines, as a small country, actually has its greatest strengths in the law. Sabi niya, ang pinaka malakas daw niyang strength ay sa batas. Because without law, pag wala daw batas, everything will be decided only by disparities in power. So power lang daw ang magde-decide. And kapag diyan daw, is wala daw laban ng Pilipinas. Ito ngayon ang masasabi ko. So meron kang papel, di ba? Meron kang papel na ikaw yung nanalo. Ngayon, kung sabi mo, greatest strength mo yan, una, hindi kinikilala nung kalaban mo. So, paano mo ngayon siya magiging greatest strength? Hindi nga kinakilala. So, ano ngayon second option mo? Ang option mo is to use force in order to get what you want. So, kung sinasabi ni Mr. Batong Bakal na wala naman pala tayong kapangyarihan, so bakit kayo nagsampa ng kaso? Kung hindi nyo naman pala kayang i-enforce kasi wala pala kayong kapangyarihan. So, di rin pala arestuhin ni Teniente, naglabas ka pa ng warrant of arrest. Parang gano'n. So ano ba yung nagagaguhan ba tayo dito? Ay, I'm so sorry, Pastor. Okay, tuloy mo lang. Kung parang hindi nangyari yun. Okay, tuloy mo. Naglulukan ba tayo dito? Ikaw na mismo, Mr. Batong Bakal, ang nagsabi na walang kapangyarihan ang Pilipinas. Walang power. O, sabi mo, greatest strength is in the law. Tinatrato, di ba ninyo na parang national law ang international law? Sa national law, pag si Carpio, pag nagsulat yan ng decision, di ba magsusulat yan ng decision? Eloquent, halimbawa, si person A, nagnakaw, o magsusulat siya, etc., nagnakaw si Camilar, Charva, o, ngayon, ano ngayon yung kasunod ng desisyon ni Carpio? Ang kasunod ng desisyon ni Carpio ay coercion. Ngayon sa Pilipinas, of course, meron kang police force in order to give effect to the decision of Carpio. Sa international relations po, sa international system, walang police. Diba? Walang nila yan. Walang police. Ngayon, sinabi mo na, Mr. Batong Bakal, walang kapangyarihan ng Pilipinas. So, ano ngayon yung kapangyarihan ng Pilipinas i-enforce? Ano yun? Magngangawa ka, magsisigawan mo yung China, i-demonize mo. Magiging effective ba yan? Para pakinggan ka ng China, i-demonize mo na i-demonize, tapos gusto mo pa sundin ka? Parang, alam, may kasalanan ka kasi, Sass. Oh. May kasalanan ka. Tinuro mo sa akin yung rational actor theory. Correct. Yung parang no matter how illogical a course of action is, there must be something logical in it that actually yung parang encourages a certain actor to act a certain, at least apparently irrational way. Ako, for example, di ba, feeling ko talaga irrational yung iwawagbag mo yung papel. Bakit? Masasakop mo, papel lang ang gamit mo, baliw ka, di ba? So, halimbawa, kung ako yung isang news outlet, gusto ko continuous yung funding ng United States. Yung mga ganun ba? Di ba? Yun yung mga motivations. So baka may personal interest. Di ba? Una ha, sabi kasi niya na we basically achieve nothing. Or wait lang, Admar. Wait lang, Sass. Or halimbawa, yung asawa ko, isa rin sa mga interested doon sa claim doon. So I'll just use my country so that may yung country ng asawa ko makinabang pag bumagsak kami pareho. Oo. So ayun na nga ang inaano ko na ano ba kasing endgame ninyo dyan sa arbitration ruling? Meron ba kayong historical precedent? Meron ba kayong pattern na pwede ninyong sabihin sa mga Pilipino na okay, itong arbitration ay magiging successful tayo dito. Kasi ito yung nangyari between these two countries. Wala naman kayong mapakitang ganyan. Ang example noon ni Justice Carpio is nangyari sa Nicaragua versus United States. Mali-mali naman yung pagkakaintindi. Diba? Nabasa ko yun. Sige, tuloy mo. Diba?
can you imagine the pattern of our legal team on how this would be successful is Nicaragua and United States. Eh, ang nangyari sa Nicaragua, United States, hindi naman nag-comply in United States. As everyone Okay, mabilis predicted. lang po guys ha. Para hindi tayo masyadong mag-digress, ito po yung brief po ng Nicaragua versus United States. Nagalit ang Nicaragua kasi daw pinondohan daw ng United States yung mga rebelde kaya gusto magpabagsak ng gobyerno. So nagdemandahan sila sa International Court of Justice na isang arm ng United Nations. Natalo po ang United States. Nanalo ang Nicaragua. Ang ina-argue ngayon nila Carpio, tingnan mo kahit na United States, ang Nicaragua lang yung lumalaban, kinaya. Ang problema po ganito. First, natalo nga ang United States pero dahil doon nag-withdraw ang United States sa ICJ. Pangalawa, lumabas po yung desisyon, hindi naman din sinunod ng United States. At yung kine-claim ni Heydarian at saka po ni Carpio, na keso a few years later daw, just to save face daw, nagbayad rin naman yung United States through aid. Hindi rin po totoo yun dahil ang pinondohan po ng United States ay yung kalaban po noong administrasyon na nagdemanda. So pinondohan nila yung posisyon ng Nicaragua. Actually, ang Nicaragua kasi nun is so sabi ko, paano naman naging pattern? Actually, nung sinabi ni Justice Carpio in 2015, a few months after, ay may nag-connect sa akin sa diplomat ng Nicaragua sa The Hague. Nung tinanong ko siya, gusto ko lang i-verify nag-comply ba ang United States? So, tinignan ako ng diplomat ng Nicaragua, Parang, saan mo naman nabalitaan yan? Parang ganyan. Sinabi po kasi ng Supreme Court Justice namin nag-comply. So, ang ginawa sa akin, nagganyan ang diplomat ng Nicaragua sa akin. At sinabi lang sa akin is, no, the United States didn't comply. So kung sinong nagpapakalat dito ng misinformation, Mr. Batong Bakal, hindi ako, kundi yung kampo ninyo at panahon na para i-expose kayo kasi, you will never give useful guidance to foreign policy to the Philippines. You already had your time during Pinoy's time. May nangyari ba? Walang nangyari. Gusto nyo, kinalaban nyo yung China, nakipag-head-to-head kayo. Nung nag-economic sanction ng China, hindi na namin bibili yung saging ninyo. Binili ba ng United States ang mga saging na hindi binili ng China? Hindi nila binili. Pinakain na lang kay Leila siguro yung iba. Hindi mahilig sa sabay yun Nilaga. Diba? So ganito, my next point with Batong Bakal is he thinks that the only source of power is military power. Okay? And dito mo na makikita ngayon ang kanyang limited. Actually, I think wait lang Sass. Sinabi mo the only source of power is military power? Yun ang point ni Batong Bakal. Ang pagkakaintindi ko dito sa kanyang sinabi is para ang source lang ng power ay military. Kasi sabi niya to, if everything will be decided only by disparities in power, and if it comes to that, the Philippines absolutely has no hold. Actually, dito mo na makikita at napatunayan na nga ni Mr. Batong Bakal himself na ang kanyang knowledge ng international relations ay hindi ko masasabi nga na pang-kinder This is a very distorted understanding of international relations and power. Maraming sources ng power. Okay? Merong soft power. Alam mo, Sass, isa lang po, simple lang yan. Feeling ko, correct me if I'm wrong, if ang claim ni Batong Bakal yung parang yung moderate ang stance. Guys, gusto ko lang pong linawin. Yung stance po ng mga dilaw, ang stance nila Batong Bakal sa South China Sea ay extremist. Military ang gusto nila po na solusyon dyan. Etong kadramahan po ng ibang mga panig, kamukha nung kay Sass, ay to engage the other side in dialogue. Because we do not want economic sanctions, we do not want war. What Batong Bakal, Carpio, the other Carpio, Del Rosario, and pretty much everybody else in the Pinoy administration, what they want ay isang endgame na may gera. Kayo na lang mag-frontline, di kami sasali dyan. So eto na. Sinasabi niya, gera lang ang kinikilala natin. Mali po. Kasi po kung gera lang din, pa tayo makikipag-usap sa China, bombahan na, at kung totoo yun, dapat binomba na tayo ng China matagal na. Pa tayo niregaluhan ng bakuna. Yun na nga, ganito kasi yan guys Ang power is a very complex notion.
ang kanyang general definition is power is something that you can do in order to make the other person do what you want to do. Okay? So maraming sources ng power. Ang pinakaalam natin dyan is military, di ba? Tutukan mo ng barel, ayaw niyang gawin yung gusto mo, tutukan mo ng barel para makuha mo yung gusto mo. Pero meron pa kasi isang source ng power. Ito yung tinatawag na soft power. Soft power is the way of diplomacy. Ano ba yung soft power? Instead of using coercion, imbis na using force, you use persuasion. Okay? You use persuasion. Ano ba yung mga sources ng persuasion? Una, you can use history as a tool. You can use your culture as a tool. You can use your values, right? And you can at para ma-utilize mo itong mga tools na ito, you need diplomats, you need people who exudes benignness. Ibig sabihin, ito yung mga tao na kind, right? Na and second, exudes competence. Ibig sabihin, alam nilang ginagawa nila. At ikatlo, exudes charisma. Okay? This is the what Robert Nye has said in The Future of Power. These are how you convert soft power into tangible results. Diba? Na if you would like to persuade someone without firing a gun, then you should be willing to engage with their brain. You should be able to know how to charm them. You should be able to frame, okay? To frame the issue na makikita nila na, okay, Pilipinas, maganda nga itong ginagawa mo. Sang-ayon ako dito kasi naiintindihan mo rin ako. Okay? Yan kasi ang negotiation. If you show the other party that you understand their concern, you understand their interest, and then you are willing to find a common ground, then that's the best ikaw na, madali mo siyang mapapersuade in order to pursue a certain course of action. Pero kasi nakita kasi natin from Aquino administration hanggang dito sa administrasyon ni Lenny, hanggang dito sa administrasyon ni Lenny, they are not using soft power at all. They are very hardliners. Ngayon, ang danger kasi dito, mga kababayan, if you are being hardliner, ang pinapakita mo ngayon doon sa kalaban, dahil hardliner ka, is mag-hardline din sila. Kasi ano yan tao lang yan Sige nga kayo, halimbawa yung mga mag-asawa, di ba may mag-asawang mag-aaway, di ba kayo imagine kung nag-away kayo, tapos parati na lang, tapos ikaw mainit ang ulo, someone has to calm down, right? Someone has to be the time out bigger muna, person. Sass. Kasi overtime na tayo. So, kailangan ito yung mga huling habilin portion. So, so ganito po. Ano yung message mo para sa ating mga kababayan? Para alam yon yung kung may isang bagay na kailangan mapulot sila dito sa buong discussion natin, ano yon at bakit? Ganyan. Okay, go contestant number 4. Okay, thank you so much for that wonderful question. And that wonderful question deserves a wonderful answer. Okay. Ano bang dapat nating gawin? You know, I think we are a Filipino. We are a people who have not been in touch with our history and most especially with our values. Okay? Ang pinaka-core value ng mga Pilipino ay ang tinatawag ay ang kapwa mentality. Diba? Ano ba yung kapwa mentality? We see ourselves with the other. Diba? Na, yes. Yan ang yan ang core value ng mga Pilipino. Sa UP nga dinevelop yan, diba? Professor nga ng UP nag-develop yan, kapwa. Diba? So, whenever there is a conflict, diba? We have to go back to our values. Diba? Ano ba? If there is a conflict, what do? We go back to our kapwa mentality. We seek to understand the other. We revisit our history. Ito bang history natin sa China has always been marked by conflict? Ang mga ninuno natin, may mga history na yan sa China. Ang Sultanate of Sulu, ang mga Mangyan, ang mga Butuanons, ang mga Cebuano, ang mga Ilocano. Yung isang great lolo ko, matindi history sa yung isang great lola ko, matindi history sa China. Pinakasalan niya . Kaya
They have a long Diba? history with relating to the Chinese. That's why we have to go back to our history and learn from it, right? And then we can use this as tools of persuasion sa China na, hey China, di ba? Parang, we have this Filipino value of kapwa na we see ourselves with with the other. Now we resolve our conflict together. And based upon our history, we have always had a good relationship. And this conflict is just a minor blip in our long history. So baka naman, if we look at our history and look at our shared values and identities, baka naman we can find a common ground. And this is something that Carpio, Batong Bakal are not going to be able to do kasi nga, they're not really trained in diplomacy. These are lawyers who would like to sue and sue and sue. And now they got their victory. Now, the question now is, do they have the power to enforce it? Sila nga nagsabi, walang kapangyarihan ng Pilipinas to enforce it. So, ano ito? Naglulukuhan lang tayo. So, we have to now we now have to step back. Okay? Everyone step back and reconnect with our values, with our Christian heritage. Diba? Ano bang Christian heritage natin? Diba? Na love your neighbor as you love yourself. Diba? Na what will Jesus Christ do in the face of this conflict, diba? May gumaganyan ka na rin ha, o sige. Hindi kasi that's part of our Christian that's part of our tradition, Yes. the Christian heritage. So kailangan natin bumalik sa ating values as Filipinos, bumalik tayo sa ating history, and let our values and our history serve as our inspiration on how we would be able to persuade China to find a common ground with us. Itong mga demonization nyo ng China, ng pagsali nyo ng United States, iisa lang ang patutunguhan yan. Ang patutunguhan yan is you would develop a very dangerous kind of nationalism sa ating mga Pilipino based on victimhood mentality. Okay? And itong pagsasali nyo sa United States, gagawin nyo, paguguluhin nyo lang yung gulo. Diba? Imbis na we go back to our value na pag may gulo is we say awat, ang ginawa naman natin, nambuyo tayo ng buyo, dinemonyo natin ng demonyo yung kalaban, imbis na, we show to China that we are the bigger person in this one and that we are willing to understand where the hell they are coming from. Diba? Baka naman kasi meron tayong mga interest na could be reconciled. Diba? And I'm sure there are interests na we could reconcile. And if we cannot, we're not willing to do this for ourselves, right? If we're not willing to use... Girl, ibabalik na kita sa soundproof booth. Ang haba ng final message mo, girl. Tapusin mo na. If we're not, wala ka namang timer. If we're not going to use the tool of persuasion, diba? The tool of persuasion in order to find a common ground with China, at gusto nyo magalit at i-demonize in China, then guys, I would suggest that you start enlisting with the army. You start training with the Navy. And sila pa ayaw ng ROTC. ROTC pa lang ayaw nila, pero gera yung ending na gusto nila. Ganda. Yun ang end game eh. Yun ang end game ng demonizing the enemy, even demonizing Filipino-Chinese. Can you imagine? You are demonizing an ethnic group in the Philippines that could serve as a bridge to China and you're demonizing them? Sino magiging bridge? Sino magiging bridge? Ano yan? Sino ipapasadala nyo? Si Albert Del Rosario uli. Saka si Carpio. Diba? So, guys, let's step back, reconnect with our values, especially the kapwa mentality, and understand our long history with China. And tigilan na ito ni Batong Bakal itong pagsasabi niya na may misinformation. Walang misinformation. Meron lang kayong miscalculation. Yun lang po. Actually. Alright. Maraming salamat, contestant number 4. Admar, ikaw ngayon mag-extra. Hindi ako marunong. Well, maraming salamat. Admar, sorry, hindi ka na nagsalita. Okay lang mamaya. Interesting kasi sinasabi na itong guest natin eh. Maraming salamat si Sass Sasot ng History Department po ng Maastricht University ng the Netherlands. Wala na tayong oras. Bukas po ulit dito pa rin sa SMNI News Channel sa programang Thinking Pinoy on SMNI sa ngalan po ng Chairman and CEO ng SMNI Pastor Apollo C. Kibuloy na mamaya
mamaya may live program after ng Usaping Bayan. Standby lang din kayo dyan. Hanggang sa muli, magandang umaga po sa ating lahat. Thinking Pinoy on SMNI. TV on SMNI. Programang magpapakondisyon sa inyong umaga. Thinking Pinoy on SMNI. Maghahatid ng iba't ibang mga pangunahing ulat, kaalaman at komentaryo. Kasama na ang panayam sa mga taong nasa likod ng balita, mga isyong ating tatalakayin at hihimayin sa Thinking Pinoy on SMNI. On SMNI. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.